Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tikong. Taong 1991. Kanaman, Camarines Sur. Maglilimang taon nang nagtatrabaho si Tikong bilang katulong sa isang malaking talyer noon sa Kanaman. Sila ang nagkukumpuni ng mga malalaking sasakyang nagkakaaberya, kaya naman araw-araw marami talaga silang ginagawa. Sa sobrang hitik ng kanilang mga gawain, hindi na naitatanong ng amo nila ang tungkol sa pagkakakilanlan ng mga trabahador nito. Basta lalaki ka, may malaking katawan, at marunong tumingi ng mga pyesa, hindi yun magdadalawang isip na papasukin ka. Kampante naman kasi yun kahit papaano, gawa ng meron naman siyang mga taong mapagkakatiwalaan, kagaya ni Tikong. Sa katunayan, para maging kampante ang trabaho nila, isa siya sa mga kumikilala sa mga bagong pasok. Ang nakakatawa lang nun pinuno, kahit itong si Tikong, hindi rin alam ng amo niya ang nakaraang buhay niya. Ang pagtanggap kasi nito sa kanya ay sa pamamagitan ng lalaking kaibigan nito na nakilala niya sa bayan ng Naga. Magmula noon, naging katuwang na siya nito sa buhay hanggang sa hindi nagtagal, naging katiwala na rin siya. Malaki ang kitaan sa ganoong negosyo. Araw-araw hindi na sila gaanong nag-iisip kung saan sila kukuha ng kanilang makakain. Ayon sa kanya, na bagaman 8 silang nagtatrabaho sa ilalim ng pamamahala nito, naging maayos naman ang lahat. Pagdating sa pagkain, hindi sila naghihirap. Sa mga pananamit nakakabili sila, at higit sa lahat, meron silang naigagastos tuwing hindi sila pumapasok. Para sa kanya, yun ang tipikal na pangangailangan ng mga taong katulad niyang walang asawa. Lingid sa kaalaman ng kanyang amo, marami ng pinagdaanang lugar itong si Tikong bago makarating sa Camarines Sur. Sa katunayan, sa dinami-rami ng kanyang naging kaibigan, tanging ang pamilya niya lamang ang nakakaalam sa totoo niyang buhay. Kung hindi niyo kasi naitatanong, nagmula sa pamilya ng mga aswang, itong si Tikong, kaya ganun na lamang ang kanyang pag-iingat upang hindi maibunyag ang kanyang sikreto. Sabihin na nating marami siyang naging kalapit ng loob, pero lahat ng yon, alam niya sa kanyang sarili na hindi ito mapagkakatiwalaan sa mga ganoong bagay. Naniniwala siya, nagbabago ang mga tao kapag meron itong natuklasang mga bagay na hindi nila kayang unawain. Dahil sa ganoong pamamaraan ng pag-iisip, meron ng iilang mga kalahi nila ang pumanaw at natraidor sa ngalan lamang ng pagtitiwala. Habang tumatagal din ang naging pananatili ni Tikong sa mundo, mas lalo na niyang natutunan ang mga pamamaraan kung papaano makibagay sa mga tao. Ayon pa sa kanya, na sa loob ng 5 taong pananatili niya sa poder ng kanilang amo, halos unti-unti na niya noong nakakalimutan ang pagiging isa niyang aswang. Magmula kasi noong nanirahan siya sa tahanan nito, hindi na siya nakapagpalit anyo pa. Wala naman yung problema sa kanya, gawa ng kabilang ang kanilang uri sa mga piling lahi ng mga aswang. Base kasi sa kanyang ama, kaya nilang manatiling tao sa loob ng 20 taon. Magagawa rin niyang malimot pansamantala ang kanyang hangarin na kumain ng karne ng mga pangkaraniwang tao. Ang tanging problema lang, kapag nasagad niya ito, 1 taon din niyang hindi makokontrol ang pagmamalabis na kumawala ng kanyang totoong anyo. Sa puntong yun,
Hindi lang siya magiging pabigat sa kanyang mga kababaryo, bagkus ay magiging isang salot din siya sa mga ito. Dagdag pa ni Tikong na kalimitan sa kanyang mga kadugo, yon ang kinakatakutan ng husto. Ngunit sa kabila nito, hindi naman nila maiwasang matuwa, gawa ng sa dinami-rami ng lahi ng mga aswang, sila lamang ang may ganoong kakayahan. Pagtatapat pa niya na, kabilang din sa abilidad nila ang pagkain ng lahat ng bawal sa kanilang uri. Asin, bawang, paghawak sa makabuhay, pagpasok sa simbahan, at kung ano-ano pa, kayang-kaya nila yung gawin sa ganoong estado. Dahil sa abilidad nilang yon, kalimitan sa kanilang lahi, hindi na paghihinalaan ng mga aswang. Isang beses lang din sa 10 taon kung nagpapakita sila para lamang kumain ng karne upang mapanatili ang lakas ng kanilang ikalawang anyo. Kapag nagawa na nila ito, muli silang babalik sa orihinal nilang buhay kung saan meron na naman silang 20 taon na maaaring sayangin bilang isang ordinaryong tao. Itong mga panahong ito, malapit nang pumasok ang kalahating buwan ng taon. Siyempre, dahil sa papasapit na noon ng bakasyon, marami nang umuuwi sa kanilang lugar. Naging pabor naman yun para sa grupo ni Tikong, lalo pat kapag marami ang bumabiyahe, inaasahan na din nilang marami ang kanilang trabaho. Upang magkaroon din sila ng malaking kita, nananatiling bukas ang kanilang talyar mula 6:00 ng umaga hanggang 3:00 ng madaling araw. Bale, salitan lang din ang pagbabantay para naman lahat sila makatulog. Dahil sa ganoong estado, 5:00 pa lamang ng hapon, matutulog na itong si Tikong, pero kapag marami silang ginagawa, sa susunod na araw na siya noon nakakapagpahinga. Kailangan kasi ng mga kasama niya ang kanyang presensya, gawa ng sa kanilang lahat, siya ang may pinakamalalim na karanasan. Ayon kay Tikong na, hindi naman siya nakapag-aral ng tungkol sa mga ganoong bagay, pero yung karanasan niya ang naghubog sa kanya ng abilidad niyang yon. Dagdag pa niya na may mga mekaniko noon sa kanilang lugar na nakapagtapos ng kolehiyo pero siya pa ang nagtuturo rito. Hindi naman sinasabi ni Tikong na magaling siya sa mga yon. Ang sa kanya lang, di hamak na mas may karanasan siya kaya siya nilalapitan. Alam din niyang magagaling ang mga ito, lalo na't meron yung pinag-aralan. Ayon pa sa kanya, hindi naman yun itinuturing na iba ng amo nila sa kadahilan ng ayaw nitong magkaroon ng kompetisyon. Ang turing nito sa mga katulad nilang nasa ganoong trabaho, mga pamilya. Dahil sa ganoong pag-iisip ng amo niya, unti-unti naman nilang nararamdaman ang tuwa ng kanilang mga natutulungan hanggang sa hindi naglaon na wala na sa isipan ni Tikong ang mga panganib na maaaring idulot ng mga ito. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, papasok na noon ang buwan ng Nobyembre nang merong dumaang sasakyan sa talyer nila. Magbabandang 12:00 na din yon ng hating gabi, kaya naman siya na lamang at yung isa niyang kasama yung nanatiling nagbabantay. Pagtigil naman ito sa harap ng kanilang talyer, agad namang napansin ni Tikong ang mga kakaibang taong nakasakay dito. Hindi naglaon, pagbaba naman ng nagmamaniobra ng sasakyan, agad namang bumungad sa kanya ang nakakasulasok nitong amoy. Dahil sa pangyayari, walang pagdadalawang isip naman niyang inabisuhan ang kanyang kasama na pumasok na muna sa loob ng tinutuluyan nila. Para naman masiguro niyang susunod ito, meron siya doong ipinakuha sa loob ng kanyang silid na isang bagay na inaasahan naman niyang wala sa lugar na yon.
Makalipas pa ang ilang minuto, pagsipat naman niyang wala na ito, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang nagmamaneho ng sasakyan habang seryosong nagtatanong dito ng, "Dadaan lang ho kayo rito, hindi ba? Sige na, tumuloy na kayo. Ayoko makita kayo dyan sa baryo." Nang marinig naman yon ng nagmamaniobra, tumangulang naman ito habang dahan-dahang iniikutan ang dinadala nitong sasakyan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman itong wala namang aberya, agad naman yung bumalik sa loob para ipagpatuloy ang paglalakbay nila. Si Tikong naman noon, nanatiling nakatayo sa labas ng talyer, paisa-isang pinagmamasdan ang mga taong naroon. Hindi pa siya nakontento, napilitan pa siyang pasukin ito upang siguruhing wala doong mga nilalang na merong masamang pakay sa kanilang lugar. Para kasi sa kanya, itinuturing niyang insulto ang sino mang nilalang na naninirahan doon na hindi man lang nagbibigay sa kanya ng abiso. Pagpasok naman niya sa loob ng sasakyan, agad naman siyang sinalubong ng napakadilim nitong pasilyo. Yung sasakyang yon, napakaluma na, kaya halos hindi niya na gaanong maaninag ang mga taong nakasakay. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa dulong parte nito, doon niya nakita ang isang matandang kumakain sa supot ng mga karne ng taong nilaga nito. Sarap na sarap ang matandang yon. Parang wala na itong ibang hinihiling sa buhay. Pagsilay naman ito sa kanya, napangisi lang naman ito habang nagwiwika ng, "Marami palang tao dito sa lugar ninyo. Sayang, bawal kaming makisalo. Ilang taon na ho kayo rito, Ginoo? Siguro, marami na kayong napatay, ano?" "Hindi ako katulad ng iniisip mo. Dumiretso na kayo. Sa dulo nito, probinsya na ng Quezon. Malapad ang lupain doon. Mas marami kayo dong mahahanap na pugad. Pakiusap lang. Huwag na huwag kayong gagawa ng gulo dito sa lugar ko." Seryosong sagot naman ni Tikong sa matanda. Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ito, hudyat ng pagsang-ayon. Nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman siyang lumabas ng sasakyan, gawa nang napansin na niya yung kasama niya, kanina pang naghahanap sa kanya. 5 minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga yung nakaalis sa kanilang lugar. Habang pinagmamasdan naman ito ni Tikong, halos hindi naman mabilang na katanungan ang pumasok sa kanyang isipan, gawa ng yon ang unang beses na makasilay naman siya ng mga aswang na nakasakay sa iisang sasakyan. Para sa kanya, hindi maganda ang ipinapahiwatig nito dahil nasisiguro niya paraan yon ng mga nilalang para makahanap ng panibagong mapagpupugaran. Siyempre, hindi naman niya yung maaaring pagsabihan o gawa ng masama, lalo pat nasa iisang lahi lang din sila nabibilang. Kaya para hindi na sila magkaroon ng gulo, pinaalis na lamang niya ang mga nilalang na yon sa lugar nila. Natatakot kasi noon si Tikong na baka kapag doon yun nanirahan, madamay siya. Balibalik-tarin man kasi ang mundo, hindi niya kayang makakita ng aswang na pinahihirapan ng kahit na sino. Ang turing niya kasi rito, walang iba kundi mga kapatid at pamilya. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pag-iisip ng malalim, bahagya naman siya noong natigilan nang bigla siyang kalabitin ng kanyang kaibigan sa kanyang balikat. Pagsilay naman niya rito, minabuti naman niyang bumalik na sa loob para magkape.
2 araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang pangkaraniwang buhay ni Tikong sa lugar na yon. Ganun pa rin naman ang kanilang ginagawa. Mula umaga hanggang gabi, nagbabantay. Ang tanging araw na wala sila noong pasok ay sa araw lang ng pamamahinga dahil nagsisimba sila. Gabi na sila nagbubukas sa mga araw na yon nang sa gayoy maserbisyohan ang mga manlalakbay tuwing sumasapit ang gabi. Kung hindi nyo kasi noon ay itatanong, marami nang bumabiyahe noon pa Maynila para magbakasyon o hindi naman kaya'y hanapin ang kanilang swerte. Naging pabor naman ito sa kanila dahil yung pinagtitirhan nila, pangunahing daan patungong probinsya ng Quezon. Kadalasan, karamihan sa mga sasakyan, nagpapahinga malapit sa talyer nila. Habang abala sa pamimili ang mga pasahero, mag-aayos naman sila ng sira ng sasakyan kung meron. Pero ayon sa kanya, kadalasang trabaho nila doon kung hindi paghahangin ng gulong, pag-aayos ng preno. Yun lang naman kasi ang kadalasang pinapagawa ng mga nagmamaneho dahil yon ang kalimitang sira ng sasakyan nila. Pero sa lahat ng yon, ang tanging ipinagtataka lang noon ni Tikong, bakit madalas ang pagpapakita ng mga aswang sa kanilang lugar? Alam naman niyang dumaraan lang ito, pero ang tanong, saan yun pumupunta? Noong una, hindi niya pa yun gaanong pinapansin. Subalit nang makailang daan na ang mga nilalang, napilitan na siyang tanungin ng mga ito. Labis-labis na kasi siyang nagtataka noon dahil ang pakiramdam niya, merong isang nilalang ang nagtitipon sa mga ito. Isang gabi, habang nagbabantay sila ng talyer, ganun na naman ang nangyari. Pagkaupo niya pa lang noon, sa labas ng pinagtatrabahuhan niya, magbabandang 12:00 ng hating gabi, muli na naman siyang nakakita ng isang sasakyang papadaan na halos napakaluma na. Kung titingnan, literal nakakarag-karag talaga ito. Walang busina, isa lang yung may ilaw, tapos yung mga gulong nito, bitak-bitak na. Pagtigil naman ito sa harapan ng talyer, unang bumungad sa kanya ay yung napakaraming taong nagsisiksikan sa loob nito. Kahit napakabaho ng usok na nagmumula sa sasakyang yon, tila bang mas nangingibabaw pa rin ang amoy ng mga nilalang na nasa loob nito. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi naman mapigilan ng kanyang kasamang mapatanong sa kanya, gawa ng lahat ng mga tao sa loob nito nakatingin sa kanila. Hindi lang yon, napapansin din nilang dumidila sa mga braso yung mga babaeng nasa may bandang bintana na para bang meron itong nilalawayan sa balat nito. Ang labis pa nila noong ipinagtataka, bakit puro babae yung nasa may bandang bintana? Hindi naman siguro yun nagkataon, lalo pat iba't ibang pamilya ang nakasakay doon. Dahil sa kanyang mga nakita, pinilit naman niyang kausapin yung kaibigan niya. Ayon kay Tikong, hanggat maaari, mas mainam na magsawalang bahala lamang ito sa mga bagay-bagay. Dagdag pa niya na, sa itsura ng mga taong yon, paniguradong magkakamag-anak o magkakadugo lang ang mga ito. Nang marinig naman ang kanyang katarbahong sinabi niya, gulat na gulat naman yung napasilay sa kanya habang sumasagot ng, "Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Tikong, tingnan mo nga. Pampasaherong sasakyan yan. Malamang iba't ibang pamilya ang nandyan. Kung duda ka, sandali lang. Ako na ang magtatanong sa kanila." Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung pumasok sa loob ng sasakyang yon. Nang mapansin naman ito ni Tikong, agad naman niya itong sinamahan sa takot na baka dukutin yon ng mga kalahi niya.
Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa loob, agad naman niyang narinig ang mga pag-aangil ng mga nilalang. Nanlilisik din ang mga mata nitong nakatitig sa kanyang kaibigan, indikasyon na hindi nito nagugustuhan ang ginagawa nito. Subalit, dahil sa kanyang presensya, hindi naman basta-bastang makagawa ng hakbang ang mga nilalang. Medyo nababahala din kasi yon sa kanyang mga gagawin sa oras na sinubukan nilang saktan ang kanyang kasama. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa dulong parte nito, doon na nila dahan-dahang nasaksihan ang pagsitayuan ng mga nilalang. Nang masipat naman yun ni Tikong, pasimple naman niya yung tinitigan ng kanyang maladugong mga mata habang mariing nagbibigay babala sa mga ito. Hindi natin kailangan mag-away. Meron lang hindi pagkakaunawaan. Palampasin na natin to, mga kaibigan. Wika ni Tikong sa mga nilalang na yon. Ngunit, nang marinig naman ito ng nagmamaneho ng sasakyan, agad naman siya nitong inabisuhang sumama kung gusto niyang mailigtas ang kanyang kaibigan. Ayon pa dito na, mahalaga pa rin para sa kanyang makita ang lugar na pupuntahan nila. Dagdag pa ng lalaki na anuman ang makikita niya sa lugar na yon, paniguradong ikakatuwa niya. Nang marinig naman ni Tikong ang sinabi nito, mahinahon niya yung tinanong ukol sa araw na kanilang gugugulin sa lugar na kanilang pupuntahan. Kahit papaano kasi, medyo nag-aalala pa rin siya sa mga kasama nilang maiiwan sa talyer. Nasisiguro din niyang hahanapin siya ng kanilang amo dahil sa itinuring na siyang kapamilya nito. Matapos naman yung marinig ng lalaki, ngumisi lang naman yon habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Sa pagharap naman nilang dalawa, pabulong naman yung nagwika ng, "Tumingin ka sa labas." Matapos naman itong makapagwika, agad namang ibinaling ni Tikong ang kanyang paningin sa labas kung saan doon bumungad sa kanya ang mga nilalang nakawangis nilang dalawa. Nakaupo yun sa labas ng talyer na para bang meron din itong hinihintay. Pagsilay naman doon ang kaibigan niya, maging ito man, halos hindi makapaniwala sa mga nakita nito. Ayon dito na, kung titingnan ng mga nilalang na yon, talagang kawangis nila ito. Sa katunayan, inihalin tulad yon ng kaibigan niya sa replika ng kanilang mga wangis na palagi nilang nakikita sa salamin. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nga nagsimulang umusad ang kanilang sasakyan. Habang binabaybay nito ang kahabaan ng daan, unti-unti naman nilang napapansin ang pagtahimik ng makina nito hanggang sa hindi na lang nila namalayan na para na silang lumilipad sa ere. Pagbuwelo naman ng sasakyan, agad namang nawala ng ulirat ang kanyang kasama buhat sa matinding pagkabigla. Sinubukan niya pa yung gisingin pero hindi na talaga nito kaya. Ang ginawa noon ni Tikong, ipitin yun sa upuang kinaroroonan nila para hindi ito bumagsak sa sahig. Bago pa man tumungtong ang 2:00 ng madaling araw, sakto naman ang pagdating nila sa isang malawak na kapatagan na parang milya-milya ang layo sa mga baryo at bayan. Maya-maya pa, pagbukas naman ng pinto ng sasakyan, doon bumungad sa kanya ang napakaraming aswang na dahan-dahang naglalakad papalapit.
Nanggaling yun sa isang masukal na kakahuyan kung saan doon naman nila nakita yung mga nagsisilakihang siga. Sa paglabas naman niya kasama ang katrabaho niya, agad naman siyang nilapitan ng kausap niya kanina habang masayang inilalahad na nakarating na sila. Dagdag pa nito na magugustuhan niya ang lugar na yon sa kadahilan ng lahat ng pangangailangan niya makikita na niya roon. Matapos naman yung marinig ni Tikong, minabuti naman niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa mapasok na nila ang bukana ng gubat. Ilang metro lang noon ang layo mula sa kanilang sinakyan, nasipat niya ang isang napakalawak na pugad na tanging mga aswang lamang ang naninirahan. Di hamak na mas marami din doong taong alipin ng mga ito kung ikukumpara sa lugar na pinagtirahan nila. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang kasabay nilang aswang na tinuturo sa kanya yung kubong malapit. Pagtitig naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman niya yung narinig na nagsasabi ng, "Yan ang kubo ninyo. Diyan na muna kayo pumunta para makapagpahinga kayo. Gamitin niyo ang libreng oras niyo sa lugar na ito para magsaya. At nga pala kaibigan, konting paalala, hindi ikabubuti ng iyong kasama na magtagal dito sa atin. Kung gusto mo siyang mabuhay, paalisin mo siya rito sa lalong madaling panahon. Karamihan sa ating mga kapatid, insekto ang turing sa mga tao. Hindi yun matutuwa kapag nakita nila ang kaibigan mo na naglalakad dito ng nakabihis." Dahil sa sinabi nito, agad namang nagpasalamat si Tikong ukol sa babalang ibinigay sa kanya ng nilalang na yon. Ngunit nang akmang aalis na sila, mariin naman niya ditong inilahad na hindi yun mangyayari. Dagdag pa niya na sino man ang magtangka sa buhay ng kaibigan niya, ituturing niyang kaaway. Wala siyang pake kung gaano man yun karami, gawa ng nasisiguro niya kayang-kaya niya yung paslangin kung yun ay kanyang nanaisin. Matapos naman niyang makapag-wika, agad naman niyang tinahak ang nasabing kubo para magpahinga na. Kinabukasan pagising nilang dalawa, una namang napansin ng kanyang kasama ay yung napakabahong higaan na hinigaan nila nung gabi. Sa pag-ikot naman ng kanilang paningin sa paligid, doon nila napansin ang mga duming nagkalat sa lugar. Napakaluma na rin ang kubong yon na parang hindi yon angkop tirhan ng mga taong nasa matinong pag-iisip. Gayunpaman, sa kabila nito, pinili nilang magtiis lalo pat alam naman nila sa kanilang mga sarili na wala naman silang magagawa. Maya-maya pa, nang magkaroon na sila ng lakas ng loob na lumabas, dahan-dahan naman nilang binuksan ang pinto at kasabay nito ang pagsilay nila sa napakatahimik na paligid. Ayon kay Tikong na, totoong maraming bahay sa lugar na yon. Pero tuwing umaga, nagmimistulang wala roong naninirahan. Nauunawaan naman niya ito, lalo na't karamihan sa mga aswang na nakasalamuhan niya noong nagdaang gabi, hindi mahilig magtagal sa ilalim ng sikat ng araw. Bagaman isa yon sa kanilang mga kahinaan, hindi pa rin dapat na maliitin ng mga nilalang na yon dahil sa lakas nito tuwing sumasapit ang dilim. Dagdag pa ni Tikong na, base sa kanyang mga nakita, binubuo ng mga lahi ng wakwak, asbo, abing pataw, at iba pa ang mga lahi ng aswang na naroon.
Mariin din niyang inilahad na bawat isa sa mga angkang napansin niya, likas ng magkaaway. Dahil sa kanyang mga napansin, labis-labis naman niya yung ipinagtaka, gawa ng sino man ang nagpaisa sa mga lahi nito na sisiguro niyang mataas na uri ng aswang. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa isang tahanan kung saan merong ikalawang palapag. Sa lahat ng bahay na naroon, tanging ang bahay lamang na yon ang kakaiba sa lahat. Dala naman ang kanilang kuryosidad, dahan-dahan naman nilang sinilip ang loob nito kung saan doon nila nakita ang iilang mga matatandang nakaupo sa isang mahabang mesa. Abalang-abala sa pakikipag-usap ang mga ito, pero sa hindi malamang dahilan, hindi nila magawang marinig ang boses ng mga ito. Maya-maya pa, nang mapansin naman sila ng isang matandang malapit sa dingding, agad naman yung nagbigay utos sa isa nitong kasama na buksan ang pinto. Nang mapansin naman yun ni Tikong, dali-dali naman niyang pinatago ang katrabaho niya, pero bago pa man ito marating ang likurang bahagi ng bahay, nagawa na yung masipat ng isa sa mga bantay. Pagkumpas naman ito ng kamay, agad naman niyang nakita ang pagbagsak ng kaibigan niya na parabang dinaganan niyo ng isang malaking bato. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na tinigal po yon ng bantay para hindi na ito makatakas pa. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa nilalang, agad naman niya yung inutusan na alisin ng tigalpo, pero ang naging sagot nito sa kanya, "Hindi ko yan maaaring gawin. Pasensya ka na. Sumusunod lang ako sa utos. Ngayon, kung wala na kayong sasabihin, pwede na kayong pumasok. Tamang-tama, kanina pang hinihintay ang presensya nyo rito sa loob. Huwag kayong mag-alala. Kapag maayos ang kinahantungan ng inyong pakikipag-usap, palalayain ko rin yan." Dahil sa sinabi nito, wala nang ang nagawa itong si Tikong kundi ang sumunod. Bagaman hindi siya sigurado sa kanyang gagawin, naniniwala siya na merong isang salita ang nilalang na yon. Hindi naglaon nang marating na niya ang kinaroroonan ng 8 matatanda. Sa kauna-unahang pagkakataon, doon na niya tuluyang narinig ang pag-uusap ng mga ito. Pagsilay naman niya sa isang lalaking nasa unahang bahagi ng mesa, agad naman niyang nakumpirma na yon ang nilalang na namumuno sa kabuuan ng pugad. Ayon kay Tikong, base sa kanyang mga nakita, nasisiguro niyang hindi yun basta-bastang aswang. May dugo yun ng gabunan at sa estado ng pangangatawan nito, parang nakipag-isa yun sa isang amumongo. Dagdag pa ni Tikong na ang pinagbasehan niya ng anyo nito ay yung napakarami nitong balahibo sa katawan. Napakalalaki din ng mga bisig nito na parabang hindi rin yun basta-bastang kalaban pagdating sa pisikal na kumbate. Naniniwala rin siya na di hamak na mas malakas ang ganoong uri ng nilalang kung ikukumpara mo sa isang pangkaraniwang aswang. Makalipas pa ang ilang minutong pagtitigan nila, may hinahon naman siya nitong inimbitahang umupo sa upuang malapit sa kinaroroonan nito. Nang marinig naman yon ni Tikong, kampante naman siya doong sumunod, bakas ang kawalan ng takot sa kanyang mga mata. Nang mapansin naman yon ng pinuno ng pugad, napangiti lang naman ito habang inilalahad ang tungkol sa kagalakan nitong nararamdaman buhat sa kanyang pagdating. Dagdag pa nito na
Hindi nito inaasahan na magkakaroon sila ng kaanib na katulad ng lahi na pinagmula ni Tikong. Pagtatapat pa nito, magiging isa siya nitong mahusay na tagasunod kung mangangako siyang doon na siya maninirahan. Ayon sa pinuno ng pugad, nasisiguraduhin itong magiging kapalit ng kanyang serbisyo ay mga bagay na hindi niya inaasahang mapapasa kanya. Ngunit pagkarinig naman niya sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung tinutulan. Naniniwala siya, hindi yun ang trabaho na nararapat sa kanya. Mariin niya rin doong inilahad, matagal na siyang tapos sa ganoong buhay. Inilahad niya rin dito na ang nais niyang mangyari noon, umuwi ng payapa sa kanilang lugar. Pasensya na ho kayo, pero hindi ko mapagbibigyan ang inyong gusto. Tapos na ho ako sa buhay na ganyan. Sa ngayon wala akong ibang hinahangad, kundi ang makatulong sa kapwa. Marami pa naman ho kami. Alam kong kaya niyong makahanap ng katulad ko. Sila na lang ho ang kunin ninyo. Wika ni Tikong sa nilalang na yon. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman yon ng malakas na para bang itinuring nitong katawa-tawa yung mga katagang sinabi niya. Maya-maya pa, bigla naman yung tumayo sa mismong kinauupuan nito at kasabay nito ang pagdukot ng isang yanggaw na nakakapit sa dila nito. Pag-abot naman ito sa kanya, seryoso naman yung sumagot ng, "Walang problema. Makakaalis ka. Pero yung kasama mo, maaari siyang iwan mo o hindi naman kaya'y isama. Dala-dala itong anak ko." Yan ang parusa mo sa hindi mo pagsunod sa akin. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman siya nitong pinasamahan sa iilan nitong mga tauhan na nasa loob. Dahil dito, wala namang nagawa si Tikong kundi ang sumunod. Paglabas naman niya sa bahay na yon, dali-dali namang tinalian ng mga nilalang ang kanyang kasama para pakainin yon ng yanggaw. Pagsilay naman niya sa gagawin ng mga ito, napapikit na lamang siya habang pilit na tinatakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang tenga. Inaasahan naman kasi niyang sisigaw ito dahil ang pagpasok ng yanggaw sa katawan ng isang tao nagdudulot ng hindi maipaliwanag na sakit. Pagkaraan pa ng ilang minuto, halos kitang-kita naman niya kung papaano pumilipit sa sakit yung kaibigan niya. Gayunpaman, kahit gusto niya yung tulungan, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa. Hindi naglaon, pagsilay naman niyang tumigil na ito sa kakagulong, agad naman niya yung nilapitan para yon ay kausapin. Nang mapagtanto naman niyang wala na yung lakas na magsalita o tumayo, napilitan na siyang yon ay pasanin para ilayo sa lugar na yon. Sa pagdating naman niya sa isang sasakyang nakaparada, agad naman niyang kinausap ang nagmamaniobra dito na iuwi na sila. Hindi naman yun nakatanggi, lalo pat utos na rin ito ng namumuno sa kanila. Sa pagbagtas naman nila noon ng daan, wala naman siyang ibang ginawa kundi pagtuunan ng pansin yung kasama niya. Medyo nag-aalala na kasi siya sa kalagayan nito, gawa ng bukod sa namumutla na ang katawan nito, unti-unti na rin yung lumalamig. Panay na rin ang ginagawa nitong pakikipag-usap sa kanya na para bang nagpapaalam na yon. Gayunpaman, minabuti naman niyang wag yung pansinin dahil naniniwala siya na hindi pa yon mamamatay.
Nasisiguro kasi noon ni Tikong, inaabot pa ng ilang buwan bago mamatay ang sisidla ng mga yanggaw. Nang marinig naman ito ng kanyang asawa, nanlulumo naman yung napasilay sa kanya habang paulit-ulit nitong inilalahad ang kagustuhan nitong mabuhay pa. Siyempre, wala naman sigurong taong naghahangad na mamatay ng maaga, di ba? Pagkaraan pa ng ilang minuto, doon na nga nila tuluyang narating ang lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Pagbaba naman nila noon ng sasakyan, parang abo lang naman yung naglaho sa mismong lugar na yon. Ang mga kawangis din nilang pumalit sa kanila. Mabilis na tumakbo papalayo hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Maya-maya pa, tumahimik ang buong paligid. Si Tikong at ang kaibigan niya halos hindi pa rin makapaniwala sa mga bagay na naranasan nila. Yung kaibigan naman niya, tipong kahit nakita na yon ng mismong mga mata nito, itinuring pa yung isang panaginip lang. Dahil dito, minabuti naman niyang hayaan muna yon pansamantala. Sa paglipas pa ng mga araw, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang ipagpatuloy ang mga gawain sa talyer. Ang kaibigan naman niya, hindi na muna pumasok sa takot na baka muli na naman yung madukot nung naglalahong sasakyan. Halos inabot din yon ng 1 linggo bago bumalik, kung saan pagsilay naman niya rito, agad naman niyang napansin ang kakaiba sa katawan nito. Inaasahan naman niya ang mga ganoong bagay sa kadahilanang normal na ang ganoong estado sa mga taong may yanggaw sa katawan. Para hindi naman yun gaanong mag-alala, minabuti naman niyang dahan-dahan doong ibahagi ang tungkol sa mga nalalaman niya. Ayon kay Tikong, hindi nila basta-bastang mapapatay ang nilalang na yon. Kaya na may mas mainam na palakihin na muna ito bago hugutin sa katawan nito. Dagdag pa niya na mapanganib ang ganoong uri ng yanggaw, kaya dapat na mas handa siya sa mga mangyayari. Nang marinig naman yon ang kanyang katrabaho, pinilit naman itong sumunod sa mga bagay na kanyang inilahad. Sa puntong yon kasi, aminado na yung totoo, yung mga pangyayaring kanilang nakita noong gabing yon. Matapos naman nila yung mapag-usapan, siniguro naman nilang walang makakaalam nito maliban sa kanilang dalawa. Naniniwala si Tikong, hindi yun makakabuti kung malalaman yon ng kanilang mga katrabaho at amo. Dahil dito, agad naman silang gumawa ng paraan kung papaano yon mapupuksa. Noong mga unang araw, sinubukan niya yung patayin gamit ang kanyang abilidad, pero sadyang malakas ang yanggaw na yon. Inaasahan naman niya ito sa kadahilanang galing yon sa gabunang kalahating amumongo. Upang wala ring makaistorbo sa kanila tuwing wala silang ginagawa, pumapanhik sila sa kakahuiang nasa likurang bahagi ng talyer para doon subukang lasunin yung yanggaw na tinatangan nito. Bagaman inaasahan na niyang isa yung napakahirap na proseso, pilit pa rin niya yung ginawa, alang-alang sa ikaliligtas ng buhay nito. Apat na araw ang lumipas, wala pa ring pagbabago sa lalaking yon. Habang tumatagal din ng tumatagal, napapansin na niya ang paglaki ng tiyan nito buhat sa lumalaking yanggaw sa loob ng kanyang sistema. Dahil dito, halos kung ano-ano na ang ipinainom niya rito, pero wala pa rin yung epekto.
Nang mapagtanto naman ni Tikong na hindi niya kayang gamutin ang yanggaw sa katawan nito, doon na sila nagdesisyon na dalhin yon sa albularyo. Isang hapon, habang nakapila sila sa bahay ng albularyo, panay naman ang kanilang naging pag-uusap ukol sa maaaring kahinatnan ng kanilang pagpapakonsulta. Medyo nababahala na rin kasi ito, gawa ng mag-iilang linggo na rin ang itinagal nung yanggaw sa katawan nito. Maya-maya pa, bago naman sumapit ang 7:00 ng gabi, sakto naman ang pagpasok nila sa pamamahay ng matanda. Pagsilay naman ito sa kanila, dali-dali naman sila nitong nilapitan para tanungin. Ayon sa albularyong yon, napakalubhana ng kalagayan niya kung kaya't nagtataka ito kung bakit pumila pa siya. Dagdag pa nito na kung pumasok na sana sila kanina, hindi na sana sila nagsayang ng oras kakahintay sa labas. Nang marinig naman yon ang kanyang kasama, napangiti lang naman ito habang inilalahad sa albularyo na wala yung dapat na ikabahala. Kahit papaano may hiya pa naman yun sa katawan, lalo na't yung mga kasabayan nila nagtiyagaring pumila. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad namang inumpisahan ng albularyo ang panggagamot nito. Habang tinitingnan nito ang katawan ng kaibigan niya, paulit-ulit naman itong inilahad sa kanila na yung ginawa nilang panggagamot hindi doon nakatulong. Sa halip, imbis maibsan ang nararamdaman nito, mas lalo lang nila yung pinalala. Dagdag pa nito na kung hindi nila yon kaagad nadala, paniguradong sa mga susunod pang mga araw, aaho na sa katawan nito ang mismong yanggaw. Mariinding inilahad ng albularyo na sa kanilang ginagawa, hindi malabong natunugan na ito nung aswang na nagbigay doon ng yanggaw. Hindi magiging maganda ang ating gabi ngayon. Tikong, tama ba? Pwede bang magbantay ka sa labas? Gagamutin ko siya hanggang umaga. Tapos ikaw naman, pigilan mo ang mga masasamang puwersang naghahangad makisawsaw sa ating ginagawa. Alam kong kayang-kaya mo yan. Nasisiguro ko, hindi ka ordinaryong tao. Wika ng albularyo sa kanya. Matapos namang marinig ni Tikong ang sinabi nito, napangiti lang naman yon habang sumasagot doon ng, Wala yang problema, basta ipangako mong gagaling siya. Sige ho, umpisahan niyo na. Ako naman magbabantay na sa labas. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dali-dali naman niyang paglabas sa bahay ng matanda. Sa pagsarado naman niya ng pinto, tahimik naman siyang umupo sa tabi ng bahay na yon habang maiging pinakikiramdaman ang lahat ng nilalang na nasa paligid. Sa kanyang pagmamasid, doon niya napansin ang iilang mga kapre at tikbalang na nakatingin sa kanya. Hindi naman niya yun gaanong pinagtuunan ng atensyon, gawa ng alam niyang matagal na ito sa mga punong kanilang pinagtatambayan. Ngunit habang unti-unti noong lumalalim ang gabi, dahan-dahan na rin siyang nakakapansin ng mga kakaibang bagay sa paligid niya. Pagtungtong naman ang 10:00 ng gabi, laking gulat na lamang niya nang biglang may tumigil na 2 sasakyan sa labas ng bahay ng albularyo. Pagsilay naman dito ni Tikong, agad naman niyang nakumpirmang mga aswang yon. Dahil yung sasakyan nito, kawangis nung sasakyan na kanilang ginamit pabalik. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan ang bumibigat ang buong paligid.
Sinasabayan na rin yon ng pagsilabasan ng mga nilalang na kasalukuyan namang nasa orihinal na nitong anyo. Ayon kay Tikong, kagaya ng mga pangkaraniwang aswang, ganon din ang mga wangis nito. Ang pinagkaiba lang na sa bawat grupo ng mga nilalang na kanyang nakita, binubuo yon ng iba't ibang lahi at uri. Maya-maya pa, pagpasok naman ng mga ito sa loob ng bakuran ng bahay ng albularyo, mabilis naman yung nagsitakbuhan papaikot ng lugar. May lumundag sa itaas ng bubong, may tumungo sa likod, at may sumukol sa kanya. Nang mapansin naman yun ni Tikong, napangisi lang naman siya habang dahan-dahang namumula ang kanyang mga mata. Pag-ihip naman niya ng mga buhay na salita sa kanyang balat, agad namang nagsilabasan ang kanyang mahahabang itim na balahibo. Sa isang iglap, agad namang napuno nito ang kanyang buong katawan, kung saan doon bumungad sa kanyang mga kalaban ang anyo niyang maihahalin tulad mo sa isang nilalang na merong pagkakahawig sa itim na pusa. Kapansin-pansin din ng mga mahabang pangil ni Tikong kung saan pilit naman yung itinatago ng makapal nitong bunganga. Sa pagsilay naman ng mga aswang sa kanyang ginawa, buong tapang naman yung lumusob sa kanya para pagtulungan siya. Subalit lingid sa kaalaman ng mga ito na kapag nasa ganoong estado na itong si Tikong, isang beses na mas matigas ang kanyang katawan kumpara sa bakal. Maya-maya pa, habang patuloy siya nitong nilalapa at inuundaya ng saksak sa katawan, pansin na pansin naman ng mga ito ang tila bang kawalan ng pakiramdam ni Tikong. Dahil sa pangyayaring yon, inakala naman nilang namamanhid na ang buong katawan nito, pero pagsilay naman nila sa parte ng katawan nitong kanilang nilapa, doon nila napagtanto na kahit isang balahibo, wala silang naputol. Matapos naman nila itong masilayan, unti-unti na silang nagkaroon ng takot sa kanilang mga katawan. Nang mapansin naman yun ni Tikong, napangisi lang naman siya habang nagwiwika sa mga ito ng, Akala ko ba pagtutulungan niyo akong patayin? Nakapagtataka naman. Bakit hanggang ngayon buhay pa rin ako? Matapos naman niyang makapagsalita, dali-dali naman niyang sinapak yung isang aswang na nakakagat sa kanyang balikat. Pagtama naman doon ng napakatigas niyang kamao, agad naman yung bumulusok sa lupa, dahilan para mabilis yung bawian ng buhay. Sinubukan pa itong iligtas ng kasama nito sa pamamagitan ng laway, pero huli na ang lahat. Nang masipat naman yon ni Tikong, agad naman siyang napaluhod sa harapan nito para yon ay dasalan. Aminado naman siyang sinadya niyang patayin ito, gawa ng sadyang wala siyang pagpipilian. Alam naman niyang mahalaga para sa kanya ang mga kadugo niya, ngunit sa puntong yon wala talaga siyang magagawa. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, halos napilitan na rin siyang makipaglaban dahil sa kagustuhan ng mga aswang na paslangin siya. Sa loob ng halos 3 oras, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang walang mamatay. Subalit sa kabila nito, marami pa rin siyang kinitila ng buhay, gawa ng hindi niya na yun kayang maiwasan. Yung mga kalabang kasi niya, sadyang desidido para patayin siya. Kahit pinutulan niya na yon ng binti at braso, nagpupumilit pa rin yung lumapit para makaganti. Dahil dito, mas pinili na lamang niyang tapusin ang buhay nito
nang sa gayoy hindi na yon magtiis. Sinunog niya rin ang lahat ng sasakyan ng mga nilalang upang masigurong hindi na ito makakabalik sa lugar na pinanggalingan nila. Pagtungtong naman noon ng madaling araw, lahat ng dumayong aswang sa pamamahay ng albularyo, wala nang nabuhay pa. Nang mapansin naman yon ni Tikong, dahan-dahan naman siyang napaupo sa tabi ng bahay nito habang pilit na pinag-iisipan yung mga nangyari. Hindi niya maisip noon kung papaano siya umabot sa ganoong punto. Kinabukasan, pagising naman niya, nadatnan niya ang kanyang kasama na magaling na. Akala niya magiging maayos na ang lahat, pero sa pagsapit ng sumunod na gabi, dumating ang pinuno ng mga aswang na kanyang pinatay. Kasama nito ang isang grupo ng mga gabunan na bawat isa doon, pawang kasing lakas lang din niya. Pagsilay naman niya sa mga ito, sinubukan niya roong makipaglaban, pero sa isang gabunan pa lang, labis na siyang nahirapan. Nang pinagtulungan na siya noon ng 3, halos hindi nga siya noon inabutan ng 1 minuto. Dahil sa pangyayari, nagtamo naman ng matinding bugbog sa katawan nitong si Tikong, kung saan yun naman ang naging daan niya para isiwalat kung sino ang pumatay sa yanggaw nito. Nang marinig naman yon ng pinuno, napangisi lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, Salamat sa'yo. Binigyan mo ako ng rason para pumatay ng albularyo. Hindi yun yanggaw ko. Isa yun eksperimentong aming binuo para mas lalong mapalakas ang susunod na henerasyon ng ating lahi. Sige na iyo, ipaubaya mo na sa amin ang lahat. Hindi ko kayo papatayin, pero ang kapalit nito, ang buhay ng albularyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong pagpanhik sa bahay ng matanda. Pagtungtong naman noon ng sumunod na araw, kagaya ng inaasahan niya, agad naman silang binalot ng nakakapanlumong balita. Gayunpaman, imbis na makialam, pinili na lamang nilang manahimik. Para kay Tikong at sa kaibigan niya, wala na sila doong magagawa. Pero alam niyo ba, na magmula noong nangyari ang ganoong bagay, bumalik na sa normal yung mga gawain nila. Pero kahit ilang taon pa man noon ang lumipas, ni minsan, hinding-hindi na niya nakalimutan ang tungkol sa pinuno ng mga aswang na gabunang kalahating amumongo. Okay. Opinion ko sa kwento. Bago ako magbigay ng opinion sa kwento, nakikita niyo ba itong suot ko na Golden Saint Benedict? Tapos meron tayong 10 elements, nakikita niyo. Tsaka Gumamela Celis. Ganda yan, 3 na yan, promise. Sobrang perfect combination yan, 3 na yan. Gamitin ninyo or isuot ninyo kahit saan kayo pumunta for your safety na rin. Lalagay ko yung link ng Shopee natin mamaya sa description para makita nyo kung saan kayo pwede umorder. Okay, opinion ko rito sa kwento ni Tikong. Grabe talaga yung pangtatridor ng mga aswang, pansinin nyo. Kasi ito si Tikong, aswang na siya na puro. Kumbaga, hindi pa nga siya ordinaryo lang eh. Kasi yung lahi nila parang, isipin ninyo, himayin nyo yung kwento. Yung lahi nila Tikong, parang walang kahinaan. 'Di ba? Kayang kumain ng asin, kayang humawak ng makabuhay, bawang o kung ano pang alam nating pangontra. Hindi sila tinatablan. 'Di ba? So ibig sabihin, hindi sila basta-basta o ordinaryong aswang lang. Ibig sabihin may ranggo yung lahi na to. Di ko lang maalala kung nabanggit ko ba. Nabanggit ko ba yung tawag sa lahi nila Tikong? Parang wala akong maalala eh. 'Di ba? Pero yun nga, kagaya ng sabi ko sa simula, grabeng pangtatridor na yung ginawa ng aswang. Kasi isipin ninyo,
kapwa aswang nila, tinraidor nila. Di ba ang sabi? Sige, sama ka sa amin para kung gusto mo talaga maligtas siyang kaibigan mo, sumama ka sa amin. May ipapakita kami sa'yo. Ending pala, parang ginawang testingan yung kaibigan niya nung panibago nilang pampatay sa mga albularyo. Tsaka yun nga pala, no? Sobrang sakit sa puso nung last part kasi yung albularyo gusto lang naman tumulong, gusto silang tulungan, pero nadamay pa ron sa sigalot na kinakaharap ng magkaibigan. Siguro wala na rin maiisip si Tikong na paraan kasi kahit sabihin na nating mataas siyang uri ng aswang, pero hindi ganun kalawak yung kaalaman niya. Kasi nga, para sa akin lang, nakikita ko kay Tikong, ayaw na niya Ayaw na niyang maging aswang kasi mas pipiliin niya maging normal na tao. Isipin niyo, sa akin nakakita ng mataas na uri ng aswang na nagtatrabaho sa talyer. 'Di ba? Tapos minahal niya yung trabaho niya ron sa talyer na tagalagay ng hangin ng gulong, 'di ba? Nakakatuwa lang. Pero yun nga, grabing pangtatraidor ng mga aswang kasi kapwa nila aswang kaya nila traidorin. Tapos yung sakripisyong binigay ng albularyo, sobrang nakakalungkot yun. Kahit sabihin mong sa dulo lang lumabas yung eksena ng albularyo pero masakit pa rin 'di ba? Kasi tumulong sa kanila yung tao tapos ganun lang yung sukli, no? So di ko alam kung matutuwa ba ako sa kwento ni Tikong o maiinis ako kay Tikong kasi alam niyo yun, nagtiwala siya sa kapwa niya aswang na alam naman niya sa sarili niya na tatraidorin siya tapos may kasama siyang ordinaryong tao, yung kaibigan niya na gusto niyang iligtas, na parang buong kwento ang nakita kong pinaka nagpahamak sa kwento natin yung kaibigan ni Tikong na makulit, 'di ba? Well, si Tikong kahit aswang yon, sobrang tapat niya naman sa kaibigan niya. Yun lang yung nakita kong positive sa buong takbo ng kwento. Pero overall, medyo nainis ako sa kwento ni Tikong. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.